Paliko ang isang pickup truck sa Cagayan de Oro City nang salpukin ito ng dalawang motorsiklo. At sa lakas ng impact, tumilapon ang isang rider. Bago po yan, ayon sa mga pulis, humarurot ang dalawang motorsiklo paglagpas nila ng traffic light. Agad dinala sa ospital ang dalawang rider. Maayos na ang kanilang lagay at nagkausap na rin daw sila kasama ang driver ng pickup. Stranded ang maraming pasahero ng LRT2 kanina umaga matapos madiskarilang isa sa mga tren nito. At bandang alas 10:30 kagabi, nadiskarilang tren sa Santolan Station. Nawala po sa riles ang 4 na gulong sa unahan ng tren kaya tumama ang harapang bahagi nito sa kanto ng platform. Nasira rin ang track switch. Sa investigasyon ng LRTA, lumalabas na human error ang sanhi ng insidente. At dahil dito, pansamantalang nilimitahan ng operasyon ng LRT2 mula Recto hanggang Cubao at pabalik. Iniutos din ng DOTR ang libreng sakay ngayong araw. Posible namang umabot sa 2 buwan ang pag-aayos sa nadiskaril na tren. Isinusulong sa isang forum na paigtingin ang pangangalaga sa Verde Island Passage na sentro ng biodiversity ng bansa. Sa panguna ng Department of Environment and Natural Resources, kasama ang iba pang stakeholders at partners, pinag-uusapan ang iba pang hakbang para mapanatili ang buhay sa Verde Island Passage. Target din nilang gawin itong Marine Scientific Research Station. Layon din ng forum na mapagsama-sama ang mga pagsasaliksik at iba pang hakbang para sa Verde Island Passage upang makabuo ng roadmap para sa lugar at para rin tulungan ang mga sektor na umaasa rito. Malaparaisong tanawin at nakaka-relax na view ang matatanaw sa ilang pasyalan sa norte. Ating saksihan. Simulan natin ang pamamasyal sa Claveria, Cagayan. Pagod sa work? Gusto lang munang mag-chill? Sa view deck na ito, tanaw ang beach at ang berdeng kabundukan. Tanaw pati ang Calayan Island. Perfect para sa mga trip mag-swimming. Tampisaw to the max naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Grabe, ang ganda. Yan ang Gusud Falls, tadtad ng iba't ibang rock formations. IG-worthy dahil sa malinaw na tubig na malamig at nakakapresko. Biyahe naman tayo sa Carasi, Ilocos Norte, sa Sabo Dam na may malaparaisong tanawin. Para sa mga adrenaline junkie, pwedeng subukan ang river crossing sa Hanging Bridge. May picnic area rin para sa mga naghahanap ng fresh na tambayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nakapiit man pero hindi nagpagapos sa dilim ang isang dating inmate. Kahit po nasa loob ng kulungan, natapos niya ang kanyang kurso at ngayon ganap ng engineer. Ang kanyang success story sa pagsaksi ni Nico Wan. Matalino, scholar, at may pagpapahalaga sa pag-aaral. Ganyan ilarawan ni Daniel ang kanyang sarili noong mga panahong nag-aaral siya sa kursong Electrical Engineering sa Central Mindanao University sa Bukidnon. Mataas raw ang pangarap niya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero lahat yan, muntik maglaho matapos siyang mabilanggo noong 2019. Nung time na graduating po ako, yung last semester na lang yung kulang ko, na bilanggo po ako. At saka yun yung rason na ipag-drop ko yung mga subjects ko doon at nakahinto sa pag-aaral. Tumanggi si Daniel na banggitin ang detalye ng kanyang kaso. Ang alam niya, mahirap ang buhay sa loob. Pero kahit gano'n ang sitwasyon, pinagpatuloy ni Daniel ang kanyang pag-aaral kahit nasa loob ng kulungan. Tinulungan daw siya ng kanyang eskwelahan para may pagpatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Lalo at huling semestre na niya. Yung mga lessons ko po, mga handouts, mga lectures po, pinapadala po sa akin sa bilangguan. Yung exams ko lang, dadali ng mama ko, tapos pinapasagutan sa akin sa panahon ng dalaw. Ang thesis na ginawa ni Daniel, inspired din ang kanyang kalagayan sa kulungan. Tapos yung thesis ko po, entitled po, Design and Installation of Jail Alarm and Communication System. Doon ko rin po na-conduct, doon ko po ginawa sa tulong ng mga teammates din doon, mga kasama ko na may mga iba't ibang kaso. Hanggang sa tuluyang makapagtapos si Daniel sa kanyang kurso. Pero kung akala ni Daniel ay tapos na ang mga dagok sa buhay niya, Kasi habang nasa loob ako,
nakagraduate na ako, may isang bad news na naman na dumating sa loob na natanggap ko na yung papa ko may stage 4 colon cancer. Kaya pala hindi na siya kasali sa mga panahon na may dalaw ako, hindi na siya kasali. Kasi pala bedridden na siya eh. Nasa higaan na. At matapos ang 2 taon, na-dismiss ang kanyang kaso at tuluyang nakalaya. At 1 linggo matapos makalaya, binawian na rin ang buhay ang kanyang ama. Ang pangyayaring yan ang mas nagpatibay ng loob ni Daniel para makuha ang kanyang pangarap na maging engineer. Kahit hindi nag-review classes, ay nag-take ng licensure exam for electrical engineer at master electricians. At nang lumabas ang resulta, parehong nakapasa si Daniel sa electrical engineering at master electrician exam. Si Daniel, Engineer Daniel Kisaot na ngayon at nagtatrabaho na sa gobyerno. At sa lahat ng pinagdaanan niya, napakarami raw niyang natutuhan. Kung may mga panahon po na tinetest tayo ng buhay, kung may mga panahon po na may mga dark past po sa ating buhay, hindi po nagbabago yung destiny natin. Hindi po nagbabago yung plan ni Lord sa atin. I-endure lang natin yung challenge na yun hanggang sa makatapos tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.